Kung wala nga si Pastor August, baka hindi ko tumarating. Ay. Hindi ako rito. Matagal ako rito sa Rizal, pero ngayon na ako nakadako talaga sa lugar na ito. For almost 35 years na ako narito. Pero hindi ko pa narating ang mga kasulok-sulukan. At ang Binangonan ay isa sa pinakamalaking bayan ng Rizal at maraming barangay ito. Naging provincial director ako ng isang company noon na kung saan nagpapaalaga kami ng mga manok sa mga remote area. Pero hindi ko ito narating. Ano ba na ito At hindi ko akalain na sa RGP fellowship lang ay marating ko ito. Amen. Welcome. Pinasalamatan ko si Pastor Noah dahil welcome dito ang RGP. Ang RGP ay Rizal Renewed Gospel Partners, a group of Baptist pastors na meron tayong monthly fellowship at nagpapalakasan tayo at isa nito ay magbibigay ng testimony para ma-encourage natin yung mga kapatiran. So, salamat sa Panginoon. At kami po ay welcome dito sa inyong church. Amen. Sa ngayon ay bilang isang gawa ng Panginoon doon sa Pililla, na-enjoy ko yung aking calling dahil simula nung ako ay maging pastor dyan sa Pililla, doon nanggaling ako sa Quezon Province, sa Polillo Island. I've been working there for almost 3 years. And then the Lord brought me in Panta, Quezon. I'm also working there for 2 years. And then dinala ko ng Panginoon dyan sa Kisaw for 12 years. Yung pinagpapastoran ngayon ni na Pastor Francis na nandun nga lang sila sa isang side, sa other side. To the other side. Ako po'y parang nag-pioneering dyan sapagkat dumating ako, 10 lang po ang miyembro. That was 1982. And then after 12 years, naging almost 80 po sila naging member dyan. At si Pastor August nun batang-bata pa lagi pa nakahubo yan matakbo sa kalsada. Nakilala kayo. Kasi ang uncle niya ay faithful member namin sa church, si Truanjo Mataro. Yung kapatid ng tatay niya. So kaya matagal na akong kilala niyan. Kaya pa si Pastor August kilala ko mula taas hanggang baba. Ganon kasaya ang RGP. So, dinala ko ng Panginoon dyan sa Pililla. We are now 17 years there as a church. At the Lord give us another ministry, school ministry. At nag-enjoy ako dahil sa dami ng aking karanasan ay pinaparanas ng Panginoon sa amin yung ganung bagay. Nakakarating ako sa iba't ibang lugar, nakakausap ko yung mga tao na hindi ko naman ina-expect na makausap ko dahil sa ministry na binigay ni Lord. So, ang akin pong challenge at pag tayo ay mga pastor naglilingkod sa Panginoon, inaalo talaga ni Lord na ma-experience natin yung mga bagay para lalo tayong maging hamon sa atin na magpatuloy sa kanyang gawain. At yun nga, yung mensaheng binigay ko sa church, binigay din ni Lord sa akin. At kung i-allow ni Lord sa atin na ating mapag-aralan, kasi hindi ko alam kay Pastor Noah kung sino yung speaker ngayon alam ko, meron, ang pagkakaalam ko ayon sa tawag niya sa akin, ay kaya po siya tumawag sa akin sa Friday, Saturday night. Gusto niya i-remind dahil yung confirmation ngayon, para lang talaga matuloy itong RGP. Sabi ko sa kanya, kahit di ka tumawag, sure na in-schedule na natin ito, isang buwan na. Kaya excited kami marating yung inyong lugar, kanyang lugar ito. Kaya sabi ko sa kanya, kahit sino yung speaker, pwede. Ang akala ko, mayroong foreigner na speaker niya, makapakinig sana tayo. Pero wala naman pala. At meron ka na bang nakalang speaker, Pastor? Akala ko may schedule ka. Well, hindi pala naman